So ito naman, yan yung tinatawag na crane and bucket na style ng concrete pouring. So kaya tinawag ng crane and bucket kasi meron tayong bucket. Yan natin nilalagay yung halo galing dun sa mixer. Tapos binubuhat yan ng tower crane. Ayan, yan yung tower crane. Ayun, nandun sa taas yung operator. So dito sa particular na buhos na ginagawa natin, gumagamit tayo ng alulod. Ayun. So meron tayong alulod dyan. Dyan natin na ibubuhos yung concrete galing dun sa bucket para maabot natin yung area na gusto nating buhusan. So usually ginagamit natin yung alulod style na yan kapag yung gusto nating buhusan is nasa may edge lang or perimeter. Nasa may edge or perimeter lang. So yan, binubuhat na yung bucket ng tower crane. Ayan. So dadalhin niya yan doon sa may alulod. Dadalhin niya sa may alulod yan. Daan-daan lang. Of course, laging safety first tayo. Safety first always sa construction site. And then ayan, meron dong hose. Tapos hatakin lang nila yung tali, babagsak na yung concrete galing dun sa bucket. You can see, daan-daan lang kasi nga safety first tayo. Hindi pwedeng bara-bara yung galaw natin. So yan yung hose, itututok nila dun sa alulod. Ayan. And then pag hinatak nila yung tali, ayun, lalabas na yung concrete. Lalabas na yung concrete from the concrete bucket. And then from the alulod, babagsak yan dun sa area kung saan natin siya gustong buhusan ng konkreto. Okay, so that is how crane and bucket style of concrete pouring is being done. So ito yung tinatawag na secatol. Yan yung bucket natin na pinaglalagyan ng halo galing dito sa mixer. Ayan yung itsura niya sa malapitan. So, ito yung hose. Tapos sa kabila meron na tali para dun sa paglabas ng halo ng concrete. So ayan, another buhos ulit. Another buhos ulit. Usually matagal tong style na to kasi nga balik-balik yung yung bucket Instead of dire-diretso yung buhos, pa hinto-hinto yung buhos kasi kailangan pa magpabalik-balik ng bucket. So yan yung pang-vibrate natin. Pang-vibrate natin sa concrete. Kailangan i-vibrate ng mabuti ang concrete para walang ampaw, walang honeycomb, para ma-distribute ng maayos yung aggregates. So yun yung crane and bucket. Maglalaglag na naman siya dito sa alulod. Yan ang bucket. Dahan-dahan ang pagbaba. Safety first, safety first. You can see yung mga worker natin meron
harness. Very important din yun kasi para kung ano man, malaglag, huwag naman sana. Pero kung ano man mangyari, hindi tayo lalagabak sa lupa. Meron tayong harness. So ayan, binubukan na nila yung yung concrete from the bucket papunta dun sa alulod. At ayan, bababa yung concrete papunta dun sa binubuhusan natin, which is ngayon slab on grade tong binubuhusan natin. Tapos ikakalat ng mga pouring guard natin. And then merong nagba-vibrate. Merong taga-vibrate. Ayan. So yan yung ginagamit natin usually kapag ang bubusan natin nasa perimeter or nasa edge ng structure. Kasi madali naman siyang masikwat kumbaga. Madali pa siyang ma-reach kung nasa gilid siya. Pag nasa loob na talaga ng structure, medyo kailangan na natin gumamit ng mga line pump, ganyan, para maabot natin yung loob. Okay.